Nagagawa pa rin ba natin yung worship ang Panginoon? Ng buong puso. Masaya. May kagalakan. Mayroong nakakatan sa ating puso. Amen? Kaya nga sa umaga ito, kapag dumarating ang anumang suliranin sa buhay ng isang anak ng Diyos, hindi tayo masusumpungan and acted as an enemy of God. Hindi tayo nag-aak na parang tayo sa away ng Diyos o malayo sa Panginoon. Kundi, ito pa rin ang ating magiging reaksyon bilang mga anak ng Diyos. Di ba ba? Kawali. Malapit tayo na mayroong kababaan sa Diyos. When problem arises, the Lord, prayer, our sweet communion with God, yun ang una natin ginagawa. Bago ang lahat. Lumalapit tayo agad sa Panginoon. Go to your closest prayer. Lumapit ka sa Panginoon sa pananalangin. Napakasarap makipag-usap sa Panginoon. Yun na po ba yung ating paraan? Kapag mayroong dumadating na problema sa atin, una ba natin nilalapitan ng ating Panginoon? Para palakasin tayo? To empower us? Para hindi tayo maapektuhan sa mga bagay na dumarating sa atin? Kung minsan, ay Kristiyan, nawalan na ng isang nawala na yung kanyang pagka-Kristiyan, di ba? Lahat na pinagbibintangan na. Pero hindi lang mga anak ng Diyos sa umagang ito, lagi natin iniisip yung ating pagtotoo. Ito yung ating pagtotoo na ating hihingahan. Oo, maaari meron tayong mga kahinaan. Pero ang ating Panginoon, kaya niyang alagaan yung ating mga patotoong binitawan. Kasi maganda yung patotoo, mga kapatid. Maganda yung nagbibitaw tayo ng ating mga patotoo. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi yung kapit-bahay natin. Kundi yung ating mismong karanasan sa Panginoon. Panginoon, ito yung aking kalagayan ngayon. Salamat, iningatan mo ko. Iningatan mo ko sa dumating sa akin na ito, na natili pa rin yung aking patotoo. Hindi natin pwedeng sabihin kasi naman, mataas ang blood sugar ko eh. Yung mga hormonal imbalance na yan, ano kinalaman yan sa buhay ng Kristyano? Hilihin natin na ang Diyos ang siyang mag-control sa atin, siyang tumaklolo sa atin. Sa panahon na kailangan natin siya. Bago ka makakawal sa iba. Dahil kung minsan, yung mga magkasamang damdamin, yun ang nagpapahamak sa isang Kristyano. Lalo pag hindi yan lubusang nakabanal. Kapag nasaktan siya, magtatakbo siya, hindi ka kakausapin, mandadamay pa sa iba. At hindi maganda yung bagay na yun. Hindi magiging magandang patutunatin sa labas. Sabihin nang nasa labas, si ganito naman eh. Laging nasa simbahan. Sana hindi na magiging yung bagay na yun. Dahil mayroon tayong laging hinihingatan patotoo sa araw-araw. Panginoon, pagising mo pa lang sa umaga, ask God to control you. Sa buong maghapon na iyon, kaya hindi magpapalaman tayo, araw-araw may mga dumadalang yung tayo.
pag alis niyo pa lang sa inyong mga tahanan, andyan na yung mga magulang na nakalungkot. Dumadalangin sa pag-iingat ng Diyos. Kaya pa rin dapat natin isipin. Isipin daw natin ang ating mga tagumpay o ang ating pagtatagumpay. Sabi niya dito sa 1 John, chapter 5, verse 4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Kaya hanggang nandyan yung pananampalataya niyan sa ating Panginoon, siyempre, sino ang dapat natin pananampalatayan? Ang ating Panginoon, di ba? Kaya magbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya pag mayroong battle, at the end, pwedeng tagumpay ang ating kakamping, di ba? Pero bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, habang tayo nakikipaglaban, hindi natin iisipin yung pagkakalo. Lagi natin iisip yung tayo magtatagumpay. Amen? Nagtagumpay sila, magtatagumpay din tayo. Amen. Mga kapatid, Amen. sa panahon ng kalukuyan. Salamat sa Panginoon, hanggang ngayon. Kung sa panahon namin, may mga kabataan din nagpatuloy, ako'y umaasa sa panahon natin. Mayroon pa rin mga kabataan na mula sa inyong kabataan hanggang sa inyong pagtanda, kaya rin kayong pagtagumpayin ng ating Panginoon. Amen. Kaya tayo natin dito mga kapatid, para magtagumpay. Every Sunday, Biyernes, hindi madaling bagay ang sakripisyo niya. Galing ka sa school, galing ka sa trabaho, pupunta ka dito, nagpukumahod ka, pupunta dito para umattend ng prayer meeting. Bakit? Bakit mga kapatid? Dahil hinihiling natin yung tayo magtagumpay spiritual. Pagdating ng prayer meeting, makikita natin, sinupor natin yung ating puso sa Panginoon. Pouring out. Nakikipag-usap tayo sa Diyos. Kasama yung mga banal. Kaya itong labanan ito hindi sa ating mga kapatid. Ang ating Diyos, nandyan siya para natin. May Pacquiao na eh. Kasi mayroon siyang laban, sabi niya. Hindi sa akin ang fight na to. Laging narinig yung fight pag in-interview siya eh. Yung fight na to, hindi sa akin, kundi sa ating mga kababayan. Nilalaan niya eh. Hindi sa kanyang sarili yung fight na yun. Madali ko minsan, no? Dahil bago siya makipaglaro, nagpuros mo siya. Ngayon, iba na. Pastor na daw siya eh. Pero lagi niya sinasabi sa akin to. Kaya nga sa pakikipaglaban natin, kung si Pacquiao ba matatakotin, pupunta pa siya doon para lumaban. Meron siyang pinakikipaglaban eh. Alam niya, kaya niya. Sumusupport sa kanya yung kanyang kababayan. Si Mami Joyce, laging nagdadasal. Paganda sa ring, may kasamang ate na rin kasi alam niya may harap na rin siya eh. Kasama ko niya, hindi mahimatay siya. Kapag nagigipaglaban yung anak niya. Kaya ang sabi niya dito, don't let fear bring you down. Huwag daw tayong matakot. Kaya natin ang laban ito. Si Pacquiao eh, lagi na kaganyan eh, di ba? Kaya natin, mga anak? Amen? Parang 10 minutes lahat sumagot.
Wala bang mas feeling voice? Wala bang mga lalaking mga boses dyan? Amen? Ayun. Mga pakalalaki kayo, sabi niya. Mga pakatatag kayo. Pag yung mga hayaan, naharap-harapan, tatalulin kayo ng Diablo. Harap-harapan, tabulin tayo ng Diablo. Sa atin ang laban na to, kasama natin ng Diyos. Amen. Kasama natin ang bawat isa. Iniisip niyo ba, hindi niyo kami kasama? Mga kabataan, kasama niyo kami. Mga magulang niyo, yung mga ministro ng Diyos, nariyan sila na nagpapaalala sa akin. Kung pakikinggan ninyo, di ba? Sa amin lang naman paalala. Pero di naman namin kayo pakikialaman to the point kahit sa mga personal life ninyo. Nasa iyong pagpili pa rin yan. At sa amin din na mga magulang, iniisip pa rin namin na mabuti pa rin ang inyong patutunguhan. Baka kalinong kabayhan kayo. Ayaw din naman namin na kung kami-kalino lang. Bakit? Dahil isip din namin na magkaroon din kayo ng magandang buhay, kapiling ng Diyos, mayroong blessing, mayroong basbas ang Diyos sa inyong buhay. Yun lang paalahan namin. Kaya mga anak ng Diyos, day and night, meron tayong Panginoon na laging nakabantay sa atin. Di ko ba? Yes. Kaya huwag natin hayaan na yung takot. Magtatagumpay ba ako? Baka hindi ako magtatagumpay, huwag ninyong hayaan yung bagay ninyo. As long na kayo lumalakad sa Panginoon, as long na inaalaw ninyo ang Diyos ay pumasok sa inyo, sumama sa inyo, mag-correct sa inyo, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Sabi niya dito sa 2 Corinthians, chapter 2, verse 14. Dapat salamat sa Diyos na laging pinapagtagumpay tayo kay Kristo at sa pamamagitan natin ay ipinahayag ang kamyo ng pagkilala sa Kanya sa bawat dako. Kaya sabi niya, salamat sa Diyos na laging, ito yung term na itong ginamit ha, laging, hindi sinabing minsan, hindi minsan lang ang pagtatagumpay. Sabi niya, laging, pagtatagumpay. Ang ibig na mangyari ng ating Panginoon sa bawat isa. Kaya nga dito, kung may mga nagiging matagumpay man sa kanilang mga minimili, sa kanilang mga pangarap, ibig sabihin, may nagiging inspire sa kanila. Di ko ba? Si Manny Pacquiao, na siya, kapag mayroong maraming sumasabubong, mayroong mga nag-ingali sa kanya, may mga taong sumusuporta sa kanya. Sa akin din, ewan ko kung saan yung nilalaanan ng mga pangarap. Eh, minsan mayroong graduate, sabi nila itong diploma nito, bibigay sa kanya mga magulang. Diba? At yung mga magulang naman, siyempre, alam din naman nila kung paano nila silang sakripisyo. Ganun na lang. Kaya meron kayo tinatawag minsan na tears of joy. Yung tanging isip natin, mga anak, study hard, para sa ating mga magulang at kapatid, kung pagtatagumpay ko ito. Kaya makikita mo yung success kung minsan sa isang pamilya. Kung yung pangalan ng kapatid ay mahusay. Yung panganay, inaalala niya yung mga nakababatang kapatid niya. Tulong-tulong na yan eh. Kapag yung panganay nila,
Meron siyang tender heart, sweet, mabait, mapagmahal sa magulang. Kapag yung anak na yan mapagmahal sa magulang, sigurado din yan. Mapagmahal din yan sa kanyang mga kapatid. Tutulungan din niya yung sumunod sa kanya. Kasi yung sumunod naman, nagtutulungan sila. Meron tayong mga nakikita ang ganyan. At kawawa naman yung mga walang kapatid, no? Hindi magmamarites yung kanyang pag-ibig din sana. Pwede din sa ibang tao, pwede mo rin gawin. Kung ang sweldo mo, pakainin mo lahat ng mga kapitbahay mo. Kung meron ka talagang gustong mapagmahal. Pero yung mga hinihingi talaga ng Panginoon, napakagandang image yan, isang pamilya. Napakagandang patotoo yan. Ay, ikaw, successful ka na, yung mga kapatid mo, andun pa. Walang baon, di ba? Ito para sa aking mga kapatid. Napakaganda. Kaya sa mga pamilya Kristiyano, yung mga kuya, alam ko meron ng mga kuya dyan na example na umaalala sa kanyang mga kapatid na nakababata. Tama ba ako, mga anak? O, may mga nakangiting-ading eh. Totoo nga siguro. Sino pa ba dito yung mga kuya na may trabaho na si Kuya Paul naman, walang naging. Ay, may mga ampun naman. Si Ariel lang ba? Sino pa sa pamilya? Si Kuya Leo yan, malapit na rin. Kuya Leo. I-mature na rin yan. Pag may trabaho na siya, o ito para kay mature. Sabi na yun. Unang sweldo. Napakaganda, di ba? Kasi pinaparami pa yung pera eh. Nilalagay sa folder, kapatero, suneldo ko. Ulang sweldo kay mami. Yan. Hindi ko alam kung gano'n. Meron nga akong isang nakita ng kabataan eh. Nakita ko nag-aari siya ng kanyang kahon. Ang box na. Ano yan? Sabi ko. Ang dami naman yan. Naka-bandel-bandel, anong bandel. Mga resibo. Ang dami naman resibo niyan. Hanggang kailan pa yan? Nung ano pa, 19 ito. Ang gagawin mo sa mga resibo niyan. At ano yung mga binili mo dyan? Mga gamit daw sa katawan, mga ginamit na sa eskwelahan. At mo naman iniipon niya dito, 19 ganito ang naubos ko. Nakakista lang ako. Organize. Hanggang 2013, nakalista na rin kung ano yung ginastos niya. Bakit mo nililista? Kasi babayaran ko lahat. Babayaran daw niya. Sabi ko nga sa Panginoon, sabi ko sa kanya, hindi mababayaran yung pagmamahal ng magulang sa anak. Alalahanin niya na, mga anak, hindi ninyo kayang bayaran yung pagmamahal namin sa inyo. Ginagawa namin mga bagay na obligasyon namin, pero we don't expect na lahat ng ginagawa namin sa inyo ay ibabalik niyo sa amin. Bakit? Ang ibig lamang namin, makita namin kayo nagtatagumpay. Kasama ninyo ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal, kinakailangan natin laging i-acknowledge ang Panginoon sa buhay natin. Para makamit natin yung tagumpay na ito. Kinikilala natin siya sa lahat ng ating mga lakad. Yun yung pinag-aralan namin nung Janet. In all your ways, acknowledge Him. Kilalanin mo siya. At sigurado, itutuwid niya, ituturo niya yung daan na dapat mong lalakayan. Amen. Sa buhay mo. Maraming mga napahamak na hindi humingi ng patnubay at gabay ng Diyos. Na ilangkin sa kanilang sarili, ang lahat ng tagumpay na nasa kanilang kamay ay nakambis nila yung kanilang sarili. Basahin niyo sa Daniel chapter 5, verse 2 or 3. Na si Nabucodonosor, nung naglalakad siya sa palasyo, ito ang
ang mga naipon ko, naipok ko, dahil sa ating mga kapangyarihan. Inisip niya dahil sa kanyang kapangyarihan, nangyari ang lahat ng pagtatagumpay na iyon. Hanggang biglang dumating ang salita ng Diyos sa kanya, na pinuha ang lahat ng nasa kanya. Kaya mga minamahal, lagi natin i-acknowledge ang Panginoon. Kung meron man tayong tagumpay, ibigay natin sa kamay ng Diyos ang lahat. At punihin natin ang kanyang pangalan. Sabihin natin, Panginoon, salamat. Lahat ng mga pinakamasa ko ngayon. Kung ano ako ngayon, ay hindi dahil sa aking sariling kakayanan. Hindi dahil sa aking lakas. Hindi dahil sa aking sariling talino. Kung dahil sa iyong tulong sa akin. Amen. Kaya mga minamahal, lagi natin i-accomplish sa pagkalamatan ng Diyos sa buhay natin. Natulungan tayo na laging magpasabnit sa kalooban ng ating Panginoon. Thinking deep. Ito bang iniisip kong ito ba rin ba yung plano ng Panginoon para sa akin? Ito ba yung ibig ng Diyos para sa akin? Itong ikinikilos ko bang ito? Ayos ba ito sa Panginoon? Approve ba ito sa Panginoon? Kaya kung may magpaalala sa atin, magpasalamat tayo. Amen. Alam niyo nung last Sunday, mayroong nag-text sa akin isang kabataan. Sunday na yata siya nag-text. Ang laman ng kanyang text, sabi niya, Tita, sorry po. Sa aking nasa noon habang ako'y kumaawit doon sa pulpito. Hindi ko na po uulitin. Kasi nakita ko nung habang kumaawit sila, kami sinisi sa harapan. Kami sa pagkaroon, gano'n sa amin eh. Kapag sinitigan ka niya, nilang ka dyan at iba yung kilos mo, aayos na tayong kilos. Tinitigan ko siya ng saglit. Alam ko, naalala ko yun. Biglang tumahimik siya. Nakundit yata siya, kinamukha. Hindi siya ng sorry. Sabi niya, bilang kananak ng Diyos, hindi ko laging handa akong makorek kung ako yung nagkakamali. Maganda yun, di ko ba? Kaya, sabi nga sa isang quotation natin na basta, Lord, where we are wrong, make us willing to change. Where we are right, make us easy to be. At makakagawa ang Panginoon. Sabi nga, we are the Father. We are the clay. He is the Father and we are the clay. Kaya yung Father, walang bago ng ating Panginoon. Kapag tender yung heart natin, madali na tayo matuturuan. According to His will. Tama ito. Kaya bilang pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang mga salita, una sa lahat, sa pamamagitan ng kaligtasan na kanyang pinagkatiwala sa atin, responsible natin halagaan ito sa ating mga puso. Hindi yung kapitbahay natin ang mag-aalaga sa atin. Hindi yung asawa natin ang mag-aalaga sa ating karanasan. Hindi yung anak natin o hindi yung mga magulang natin ang mga nalaga sa ating karangalan, mga kapatid, mga anak. Kundi tayo mismo. Ngayon lang sila na sumusuporta at walang hinihilis yung mga yan. Walang hinahangad yung mga yan. Hindi ang ating kapahamakan, kundi yung ating patuloy na pagtatagumpay na makikita tayo na tayo ay nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, kapag iniisip natin yung mga bagay na minsan pinagkatiwala ng Diyos sa atin, nagiging mature tayo, ito ba? Tignan mo yung isang anak na iniwan ng magulang. Nari, dinihinan niya. Yung pangalan, yung anak, aalis ako. Siyempre,
Hindi naman yung ibibigin yung nanay kung yung anak na yun ay responsable, di ba? Hindi ka naman yung bibigyan niya, alam niya, baka pabayaan mo lang. Baka bilhin na niya magsabi, matulog na yung bahay pagdating. Baka po, tip na ang kakainin ng yung itek. Totoo, yung paborito namin dyan. Baka tip na. O baka yung mga adik niya nag-iiyakan na dahil hindi pa kumain. Dahil hindi pinakain ni ate, hindi pinakain ni kuya. Kaya ang ating Panginoon, ini-interest din niya yung mga bagay na spiritual doon sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. Para yung magulang sa anak, anak, aalis ako, yung mga kapatid mo, huwag mong pabayaan na. Kaya kung ano yung kalakaran, isang bahayan, nagagampanan din niya yung kanyang tungkulin. Maganda, di ko ba? At nakikita niyo ba, maganda rin yung nangyayari ngayon sa atin? By group. Nung last week, nakita ko yung maliit na bata. Ayaw paawat, kahit na punong-puno na ng mga pawis. Nagpupuna, sincerely yours. Talagang ginagampanan niya yung kanyang tungkulin. Mula sa leader nila, lahat gumagawa. Pinapalayos pa may mga nanay dun eh. Kasi gusto rin nila na maging responsable sila doon sa iniatang sa kanila na gawain. Napakaganda, di po ba? Napakagandang kalakaran sa pamilya ng Diyos. Lalo na kayo matahanan na mayroon nagmamanage. Siyempre, una sa lahat, para mamanage ng gusto, kailangan din naman yung nagmamanage, nakikita sa kanya yung halimbawa. Kagaya sa akin, pangaral ako ng pangaral dito. Tapos hindi naman ako nakikita na nabubuhay sa pag-ibig. Useless, batingaw lang yung sinasabi ko sa inyo. Di po ba? Kaya lang ninyo sa aking pagtayo ko sa likuran ng pulpito, Panginoon, hindi ko itatayo ang sarili ko. Tulungan mo ako. Hindi ko kaya. Hindi ako din kanino na siba. Pero inukumit ko ang lahat ng aking kayang gawin para makakain ang iyong iglesia. Hindi para takpan sila, kundi para tulungan sila na makapagpatuloy. Kung minsan lang masakit ang salita ng Diyos, pero mayroong gamot yan. Lapitan mo ang Panginoon. Pinapakaganda mga minamahal. Pag tayo'y binigyan ng responsibility na nakikita ng Panginoon na hindi natin ito pinababayaan. Kita niyo yung gawain natin, minsan malalayo. Pero salamat sa Panginoon. Malayo man, napupuntahan pa rin. Bakit? Meron mga responsable ng anak ng Diyos na handang gumawa, handang pasugo, handang gawin kung ano yung karapat-dapat gawin. Matuwid na gawin sa harapan ng Panginoon. Tamang gawin sa harapan ng Diyos. Kaya meron na ako narinig one time, meron nag-text yung anak niya, sabi niya, nakapag-devotion na kami. Diba maganda? Wala yung namumuno doon, wala yung magulang. Pero yung mga anak, ginagawa pa rin kung ano yung karapat-dapat gawin. Kaya kung maaari akong mawala sa inyo, sandaling panahon o magkamahabang panahon, pero maaari dito mayroon din maiiwanan na responsable sa maaaring gawin. Yung nakikita natin magandang dapat gawin, meron pa rin yan itatayo ang Panginoon. Di ko ba? Para lumakad ng maayos yung iglesia ng Panginoon. Na pinuhunan na natin yan. Una sa lahat, pinuhunan niya ang ating Panginoon ang kanyang mahal na dugo. At sinakripisyo yun yung mga nauna sa atin. Yung mga namumuna sa atin. Na hindi natin alam, hindi natin ma-imagine kung gaano din ang kanilang sakripisyo para matatag lang ang isang gawain ng Diyos. Yan ay dahil sa tulong ng Panginoon. Dahil mayroong mga nag-isip na mayroong kahinahunan. Mayroong nag-isip ng maraming na mga bagay na nauukol sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, nananatili ang gawain ng Panginoon.
na mayroong pagtatagumpay. Sabi nga niya dito, don't give up. Don't give up your faith unto the Lord. Mayroon na ba ditong parang gusto ng sumuko? Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Sabi mo na ng Panginoon eh, anak, simple lang naman yung problema mo, eh, kaya mo yan. Ang Diyos, maglapit lamang siya ng dasal. Huwag tayo mag-give up. Meron ng istorya ng isang pastor, almost give up na siya. Kanyang pangangaral, walang pag-birthday, walang baptism, 20 years na siya nangangaral sa lugar na yun. Yung sermon niya ng Sunday na yun, parang yun ang iisip niya, yun ang last sermon niya. Uwi na siya. Kasi nag-mission siya eh. Uwi na siya sa pinagmulan niya. Sabi niya, ayaw ko na. Kaya sabi niya, ito na yung aking huling sermon. Alam niyo, nung altar call, mayroong isang lumapit na bata sa dami, 10 taon. Alam niyo kung saan siya pumunta. Pumunta siya doon sa offering plate. Tinungtungan niya. Tumungtong siya doon. Sabi niya, Pastor, wala ako ni penny. I have no penny. Pero nakita ko yung sacrifice ko sa gawain dito. Sabi niya, here I am. I'm giving my heart, my whole life. Alam niyo kung sino yun? Siya si Bobby Moffat. Binigay niya yung buhay niya sa Panginoon. Nagati siyang misyonaryo. Kaya maaaring isa sa ating hindi na kita o marami sa ating mga kabataan na magbibigay ng buong buhay at panahon sa Panginoon. Sa ministeryo nito, sa kalagaman ng ministeryo ng Panginoon dito sa Pilipinas, hindi lang dito sa Manila. Maaaring makapag-create tayo ng mga missionary sa iba't ibang lugar pa, sa mga probinsya. Sa mga bayan-bayan, yung istorya yung pinupunta ng magagandang lugar. Wala bang mga kaluluwa ang Diyos doon? Wala bang mga anak ng Diyos na tatawagin doon? Na mga halimalitas? Pinapangarap ko pa rin yung mga lugar na yun eh. Kaya sabi ko sana, darating yung panahon, makapunta rin ako sa mga liblib na buok na yun. Liblib na buok ng Sama, liblib na buok ng Quezon, Santa. Gusto ko yung mga ano eh, laging narinig sa akin, yung mga maitim. Ako yung mute. Ako yung mabuti sa kanila. Hindi nyo na mga sariling mission yun. Gusto ko pa rin makarating sa mga gano'n, na mga lugar. Sana mayroong kabataan dito na sagot ko na ang mission mo. Pagbigyan ka na pumunta ka doon sa mga yung mga cannibals. Ayun ka lang doon. Yung mga cannibals. Alam yung mga cannibals na kukumbat sa dyan eh. Meron nga akong istorya ng yan eh, yung mga cannibals. Ewan ko, narinig nyo na yung kwentong yun. Merong isang missionary na nag-mission sa mga cannibals. May mga na-convert siyang leader doon. Tapos mayroong isang konde, yung Visconde, matalino siya, leader siya. Parang nag-alala siya, yung namasya lang sa lugar niya sa kanyang chopper. Kasi po. Nakit niya yung leader ng mga cannibals dati. Sabi niya, alam mo, sabi niya, mahal na pinuno, sabi niya. Kasi kilala siya doon sa lugar na yun eh. Bilib na sana ako, tumahanga ako sa iyong talino bilang isang leader. Pero bakit ikay nagpakamangmang at naniwala sa mga misyonaryo nito? Di niyo ba alam na binubole lang kayo ng mga taong ulo na pumunta dito sa inyong lugar para kunin ang inyong mga pag-aari, ang inyong mga treasures. Sabi yung English conde na yun. Dapat alam niya ang sinabi sa kanya, pinantay lang niya na magsalita yung English conde na yun. Sabi niya, alam mo, sabi niya, magpasalamat ka. Magpasalamat ka na may dumating ng mga misyonaryo dito na matatapat dito sa aming lugar. Alam mo kung bakit?
sa mga oras na ito, kung hindi dahil sa kanila, pinagpiyasahan ka na namin. Nakikita mo yung ano na yan? Ano bang tawag? Ugon na yan, sabi niya. Yung bato niya, malaking bato niya, na nasa tabi niya. Diyan namin hinahampas. Yung ulo ng mga tao na nagagawi dito. At yung ugon na yan, diyan namin hinihihaw. Yung mga tao namin nakukuha na nagagawi sa lugar na to. Kaya magpasalamat ka. Kaya yung ano na yun, nanginginig siya, natakot siya. Kagad-kagad, umalis siya eh. Umalis siya sa lugar nito. Eh, mayroong mga naliligtas. At hindi ko alam sa inyong mga lugar. Sabi niya, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa Judea, sa Samaria, at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Yung Samaria, walang iba kundi ang iyong pamilya. Sa iyong buong sambayan. Sa Judea, sa iyong mga kapitbahay. Sa mga taong nakapalibot sa iyo. Kayong misyon, hindi lang yung pumupunta sa malalayong lugar eh. Pasyal ka ng pasyal, mission ka ng mission, napapasama ka lang. Minsan, yung pamilya mo naman nagkakalat. Pero kung kayo naman mag-mission, supportahan din natin sila. Amen. Kung ikaw yung pribilehyo na kumita ng malaki, maglaan ka lang ito para sa mission ng Kristo. Di ba maganda? Si William Colgate, pinagpalay ng Panginoon eh. Binasa ko kagabi. Ito nagawa ng research yung kanyang istorya eh. Kaya palang binin siya ng Panginoon. Nagtapat siya sa Diyos una sa lahat. Yung para sa Diyos binigay niya. At marami talaga siya mga sinuportahan ng mga mission. At kung basahin mo daw yung buhay ni William Colgate, yung malaki ng almost 500 companies all over the world na pinagpala siya ng Diyos. You will think about Christ. Yung sacrifice ng Kristo daw. You will think of Christ when you think about William Colgate. Kung paano siya binis ng Panginoon. Kaya nagdaraw siya ng puso for the sake ng gawain ng Panginoon. Kaya hindi rin naman natulog ang Diyos. Sinamahan din siya ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya, pag muli sabi niya, isipin daw natin na ang mundong ito, ang buhay natin sa mundong ito, temporal lang. Para samantala lang. Think a life that can give us satisfaction. At walang ibang makapagbibigay ng satisfaction sa atin, di ko ba? Kundi ang ating Panginoon. Dito sa panguli ng words natin, Pananglet 7. Verse 9. Sapagkat kanyang binigyan ng kasiyahan ang nananabik na kaluluwa at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan. Kaya binusog niya ng kabutihan, walang iba, kundi yung mga nagtitiwala sa kanya, yung mga nabubuhay para sa kanya. Kaya yung isipin natin ang lahat ng mga bagay sa mundo nito ay pansamantala lamang. These are the things that will not last. Ano yun? The Word of God, the fellowship with the saints, the work of the Lord, sa sanglibutan ito. Yun ang mananatili magpakailanman. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Tatapat ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ito yung bagay na hindi magwawakas kailanman. Ay yung awitin na paboritong awitin ni Lola Karina. Yung only was done for Christ will last. Paborito ni Lola Karina. Pagkanigan pa yung matay. Yung ginawa lang sa Panginoon. Lahat ng temporal na bagay will come to an end. Pero mayroong everlasting. Mayroong walang hanggan. Kaya yung pinag-aralan natin kanina.
Kaya maraming mga tao, they exchange the everlasting from temporal. Sabi nga sa isang quotation ba, hindi ko alam yung quotation na, if I have only one day left, what will I do? Kung isang araw na lang, araw na naiiwan sa akin, ano pa yung ating gagawin? Ano pa ba mga kapatid? Siyempre naman, hindi na natin iisipin yung pleasure, di ba? Hindi na natin iisipin pa yung ating sarili. Kung naniisipin na natin siguro yung treasure na makakama mo yung mahal mo sa buhay, na-enjoy mo yung life mo sa kanila, at higit sa lahat, yung puso mo, ibibigay mo na sa Panginoon, di ba? Yes. How if I had only one day left? Mga kapatid, anong ating gagawin sa buhay na to? At panghuli dito, mayroong isang, ito, yung end of time, yung conclusion natin, mayroong isang kabataan na sumulat ito. Pinagawa sila ng essay ng kanyang prof. At ito yung kakaiba daw yung title ng kanyang essay at natouch siya at na-bless yung prof nila. At ang ginawa niya, binasa niya doon sa ulit kasi pati siya natouch siya. At totoo naman din ito eh. Kumuha ko ng part nito na maganda, sabi niya. Yung title nito, Timeless Memories. Kaya pag iniwan na natin ang mundo ito, ano yung magiging bagay na maaaring maalala sa atin. Sabi niya doon sa part ng sinino na binasa na kinuha ko, I look forward on doing good deeds every day. Gagawin daw niya yung mga bubuting bagay araw-araw, as if I will die today. Kaya nagulat yung prof na, you are too young to die, sabi daw sa kanya. You are too young to die. Pero sabi niya, impress ako dito sa essay na to. Doing things on people's sake is worthless. Sake is worthless. Kapag ginagawa lang daw natin isang bagay, para lang sa mga tao, worthless lang siya. Sabi niya sa part pa na yun, on my funeral, I want the people around me to remember not my words, but my deeds. Hindi yung kanyang sinabi, kundi yung kanyang ginawa. But if I live my life in vain, for myself alone, sabi niya, maybe no one will remember me. And I'm easily forgotten and a little spent of time. Pag nabuhay lang ako sa aking sarili, sabi niya, wala na makakaalala sa akin. I wanted to make a difference. I wanted that my name be carved in the heart forever. Gusto daw niya na yung kanyang pangalan ay maisulat sa puso. Yun naman. Maganda dito ba? Na at the end of time, timeless memories na maaalala pa rin tayo. May mga taong hindi natin nakakalimutan sa buhay natin. Yung mga nauna na ibinigay man lang buhay sa atin. Bakit? Kasi hindi nila ibinuhay yung sarili na, yung mga gawa nila sa kanilang sariling karangalan. In their glory, kundi sa bayan, kagaya ni Dr. Rosalita, diba? At maaaring tayo, simple lang tayong tao. Simple lang ang pagkatawag sa ating ng Diyos. Pero yung simple deeds na ginagawa natin araw-araw, maaaring aalis man tayo, maaalala pa rin nila yung ating pangalan. Hindi po ba? Amen. Kaya yun po yung ating napag-aralan sa umaga ito. Things na dapat natin isipin sa buhay nito. Tayong lahat ay tumayo. Tayo magmamasa.